Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Gemini? Mula October 1 to 15, 2024. Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo, itong magiging reading di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin yung gender. Hindi ko alam kung anong lalabas, kung positive ba o negative ang magiging reading. Depende sa kung anong mapipick up kong energy ngayon. Okay? Depende sa mapipick up ko dito. Oh. Ano to? Ito maganda. Kaya naman bakit ganito? Ito pangit. Kasi may romance tayo, oh. Oh, sabihin natin knight in shining armor. Kaya lang kasi para siyang courting. Courting period. Para sa iba sa inyo. Yun nga lang. Ang papangit nga nung lumabas na mga cards. So, ang dating sa akin, may nagsasayang ng panahon sa connection na to for some reason. Siguro dahil unrequited love o may someone na nagpa-playing safe. Kasi yung ano natin, kahit yung dasan, biruin mo yung dasan, ito na nga yung pinakamagandang card. Isa sa pinakamagandang card na makukuha mo sa tarot. Baliktad pa. Na para bang malabo. Clarity yan di naging confusion na siya. Malabo yung connection nilang dalawa. So, ito yung connection na malabo. In a way na hindi nila alam kung may maaasahan ba sila. Okay, yung iba sa inyo dun sa kanilang nagugustuhan. So, pag sinabi mong ganun, halimbawa, sabi nung kakoneksyon ng iba sa inyo, gusto kita. Okay? Ngayon, ang dating hindi mo alam kung totoo nga bang gusto ka. Iba kasi yung gusto sa mahal. Na para bang nagdududa yung iba sa inyo sa sinabi sa kanila. Ganyan. Kung ano bang klaseng gusto. I like you. Ano bang meaning nun para sa iba? Kasi baka ang meaning pala I like you as a friend. Oh. Diba? Ouch. May nangyayaring ganyan, di ba? Akala ng iba, gusto bilang maging karelasyon. Yung pala as a friend lang pala, hindi kasi kinalaro Hindi man lang dinugtong na I like you as a friend o as a lover, a possible lover. Wala Kaya yan, parang nalilito yung iba sa inyo. Kung may maasahan ba sila. Kasi parang matagal na to Matagal ng connection. O pwede ring MU lang sila. MU. So, gusto nilang isa't isa pero walang label. Mutual understanding. Hindi naman ma-claim kasi wala naman silang label. Na parang nauwi na lang sa friends with benefits to. Para sa iba sa inyo. O na parang na friend zone. Kaloka naman.
Pero ang sure dito, hindi masaya. May iba sa inyo, hindi masaya. Kasi ano to eh, ang reading natin parang sa mga single. Okay? Na may ka-connection na malabo. Hindi nga nila kasi alam kung ano ba talagang meron sa kanila nung ka-connection niya. Kasi nga walang label. O sabihin natin matagal na silang friends. Tapos parang may flirtation na nangyayari. Kaya lang, hindi nga sila, hindi sure yung iba sa inyo kung ano ba yun. Kung mayroong bang meaning yung flirtation na yun. O baka wala lang. Alam mo yun, harutan lang. Pero ang dating sa akin, connected pa rin yung iba sa inyo doon sa sinasabi kong tao. Pero again, mahirap yung sitwasyon kasi hindi nga nila alam kung may maasahan ba sila o wala. Pero nag-uusap pa rin sila. Ganun yung sitwasyon dito. Kasi kung nangyayari na to, ganun pa rin yung energy hanggang 15 ng October. Okay? Walang nabago. Sad to say, kung hindi pa nangyayari, di beware. Maganda nga yung hindi pa nangyayari para maiwasan na, di ba? Maiwasan ng hindi na maging malungkot ang iba sa inyo. So, paano maiiwasan yan? Eto, ang possible person na tinutukoy ko, ha? Pisces, Aquarius. So, ayan. With, nangyayari na yan o mangyayari pa lang. Ito yung parang clue. Para maiwasan sana. Okay? Kung di pa nangyayari. Pero kung nangyayari na, edi ito na yung pinaka-senyalis natin. Kung tatama ba sa inyo tong reading o hindi. Ayan. Aquarius, Pisces. Pero kung ganun nga, kung isa dyan, nasana natin na wala pa rin improvement, sad to say. Anyways, punta tayo dito. Ano pang masasabi nito? Extra message o ibang scenario? Ano to? Well, ang dating sa akin, may someone dito sa sobrang bait. Diyos ko. Willing pa siyang makipag-ayos. Sa someone na minanipulate sila o nag-cause ng insecurity sa buhay nila. Ayun. Yan, parang kahit alam nilang toxic, willing pa rin silang pakisamahan. Ganyan ang dating dito. Either nangyayari na to o mangyayari pa lang, pero sino kaya to? Kasi may someone dito parang ano siya obsessed. So, dalawang pwedeng scenario kung gano'n, obsessed sa sobrang pagmamahal o obsessed sa sobrang galit. Pero tingnan natin ano pang ibang detalye dito. Kasi pwede rin tong friend. Diba? Kung dito ka relasyon, friend. Kakilala nyo in general. Karelasyon to. Biruin mo, andito na yung the lovers. Tapos, baliktad pa siya. May trust issues. Kaya pala i-spy dito. Pero again, hindi naman mag-i-spy yan kung hindi na sila break kahit dito sa the lovers pag bumaliktad. Dito kasi unity, di bumaliktad, di separation na to. Kaya nga disconnection. Mukhang nag-away sila So, yun lang naman ang naisip kong pwedeng reason. Ito pa pala, marami pang reason. Kung bakit nag-away, obsessed. Okay? Obsession.
masyadong controlling, possessive, manipulator, nagkukos ng insecurity sa iba sa inyo. So, maraming pwedeng insecurity. Ito, trust issues, imbalance, disharmony, conflict, lack of accountability. Ayan, yung mga yan. O disconnection in a way na wala sila masyadong communication. Parang wala na silang care sa isa't isa. Hindi na sila masyadong nagpapansinan. So, again, ito yung mga isa sa rason kung bakit nag-iwalay sila. Pero kasi may isa dito sa magka-connection. Probably ex kasi nga nag-away sila. Whether cool off lang to o literal na ex na sila. May someone na gusto pa rin siguro mag-try again. Kasi ang bait niya dito. Gusto niya pa i-reconsider siguro yung connection nila. Bigyan niya pa ng consideration, ganun, yung partner. So again, relationship reading to. Ito yung possible partner dito. Sa kinukwento ko. Cancer, Libra. Di pala sila magkarugto. Buti naman. Anyways, punta na tayo dito sa Oracle. Extra message na lang ha, babasahin ko. Kasi madali lang naman to intindihin. Kaya basahin ko na lang. Test your strengths and weaknesses are being tested. Rekindle every relationship has those magical moments that can be rekindled. Posible pala yung reconnection or reconciliation, lalo na sa mag-ex. Kasi yung unang senaryo dun sa tarot, ano lang sila, MU, di ba? Wala sila talagang label. Dito sa pangalawang senaryo, nung naging ganito na, yung card, ito talaga literal na mag-ex. Pero ngayon, binibigyan tayo ng idea na posible daw ang rekindle dito. Na parang reawakening ba? Reawakening ng relasyon, connection, pagmamahal. Pero ito, applicable lang to dun sa mag-ex dito, sa senaryong to. Dito sa, unang senaryo na ito lang, purong tarot, yung mga mag-MU, hindi siya applicable. So again, ito ay applicable lang sa pangalawang senaryo na mag-ex at ang ex ay Cancer o Libra. Okay? Pwede pa, may chance ba ng second chance o ng reconciliation? Pero kailan kaya, Kung dito ngayong October 1 to 15, ito. Lalagay tayo ng time frame. Next year daw. So again, kung dito October 1 to 15, 2024, ay baka sa next year. Time is still unknown. So hindi pa raw masabi kung kailan. Not the right time yet. So yan yung tatlong possible time frames kung kailan
Kung ito, not the right time yet, at ang ano natin time frame ay October 1 to 15, baka hindi. Malaki chance hindi. Hindi siya possible. Pero who knows? Magpaka-positibo pa rin tayo na magkaroon man lang na at least 10% na maiba, di ba? Maiba ang kapalaran at sumakto siya, yung reconciliation sa October 1 to 15. Pero again, 90% malabo. Baka nga sa next year na. Kahit dito, sabi, time is still unknown. Hinahanap natin. Inaalam natin kung kailan ito. Kahit dito, sinasabi, hindi masabi. Parang ayaw pa sabihin sa akin, ba, secret pa to? Pa-mysterious pa. Pero at least, ito, medyo, definite yung kanyang time frame na bandang 2025. Grabe, 2026 na agad yung nasa isip ko. 2025 na agad ngayon. Kung ba, advance yung utak ko. So, yun nga, 2025. Okay? Alin man sa mga buwan ng 2025. Pero ngayong taon siguro, malabo. Malaki chance, malabo. Ngayong taon, ha? 2024. Anyways, hanggang dito na lang. Ay, may isa pa pala. Bago ako mag-end. Kasi tatlo yung ilalabas ko. Ito yung pangatlo. Confusion. All seekers of truth will experience confusion. Ask the universe to provide the answers you need. Kahit tayo. Na-confuse din dito sa mga sagot. Na para magkaroon ng clarity, kayo na mismo magtanong sa universe. Okay? Kung kailan. Mas mainam yan. Para masagot. So, kayo na gumawa ng paraan kung paano nyo malalaman kung kailan. Sabihin natin sa panaginip o magbigay ng sign, clues na pwede nyo makita. So, again, kayo nang gumawa ng way. Okay? Kung atat na talaga kayo. At di nyo mahintay itong 2025. Kayo na magtanong kung posible ba yan ngayong 2024 o October 1 to 15. O sabihin natin, tanongin nyo sa isip, magdasal kayo, tapos sabihin nyo na rin kung paano nyo malalaman sa pamamagitan ng yes or no. Unang makikita nyo yes or no somewhere kung saan kayo mapatitig. Unang titig nyo. At halimbawa, unang titig nyo nakita nyo yes. Di masaya. Yun na yung sagot. Masama kung no ang nakita nyo agad, di ba? So, ganun. Mga ganun eksena ba? So, again, ulitin ko, kayo na ang gumawa ng way kung paano nyo malalaman ang sagot. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye po na.